Tay, hanapin ko yung asawa at mga anak nyo. Okay lang, kamustahin ko sila, no? Sa akin ayaw ko lang silang nakita eh. Ayaw ko lang silang makita yung asawa ko eh. Basta nandun po ko masama bunga nga, minumura po ako doon. Kaya hindi ko siya makita. Paano po kung hingi ng tawad yung mga anak nyo? Palagay ko hindi na ako lalapit sa kanila. Bakit, Tay? Ayaw ko nang tabo yan ka na, babalik ka pa, hindi na ako kasama sa kanila. Dito na lang ako mamatay dito. Pwede naman na tayo magpatawad, Tay. Oo, ka nga saan na yun? Minsan nga nangyari sa akin, natitigo ko dito na nabubod ako. Muti-muti ka namatay. Basta nakikita ko na subong ko ng galit. Tay, sabi nila, yung mga anak daw natitiis to yung mga magulang. Oo, pero tayong magulang, yung mga magulang daw po, hindi matiis yung mga anak. Tayo, hindi natin matiis yung anak. Ba't kaya niyo ho palang tiisin yung anak niyo ngayon? Sa ginawa niya sa akin. Sa ginawa niya sa akin, pinagtabuhan niya ako parang hayop eh. Parang hayop po pero sa ako, kung hindi ako masamang ama, kung sumpa ko sila, baka maging totoo. Tay, ano yung gusto niyong dalhin ko dito? Gusto ko, pagbalik ko... Pagkain lang. Pagkain po. Gaya po ng ano yung gusto niyong pagkain, Tay? Kanin lang. Kanin sa kunti ulam na gano'n. Kung babalik pa kayo dito. Sana naman ako, kahit matuyo, kumakain ako. Kahit na malakas pa ako, gusto masarap tuyo. Pero mag-iwan ako ng pera, Tay, hanggat hindi ako nakakabalik. Baka may gusto kayong bilhin. Makabili po kayo. Magkano po gusto niyong iwan ko? Kayo nang bahala. Yung 2,000 mo kaya, ano Tay? Matagal po sa akin yan. Aabutin po ng mga 7 buwan yan. 7 buwan? Oo. Dadagdagan ko sana pero baka bukas makalawa lang mapadaan po. May Kahit isa-isa lang na yan binigay sa akin. Papasalamat ko ng malaki sa inyo. Kawa ka ng Panginoon. May hinahanap po kasi kami. May hinahanap po kami na bata kaya po nakita po namin kayo. Yung bata po, nakita po rin sa ito. Yung picture po niya. Oo, marami. Papakita po namin sa inyo. Bako galing ito, kalutong pa. Opo. Malaking tulong pa. Wag niyo wag niyo iwawala. Hindi, pitaka ko din eh. Ito pala bago pera na 1,000. Ngayon ko nakikita lang nito. Matanda na ako, ngayon ko lang ako nakakita nito. Pag nakita ko yung mandan, sila Cory, kasi asawa niya. Sa Limandan, yung lalaki kita ko. Ngayon ako nakikita, nakahipunan na ito. Maraming tulong ang binigay sa akin. Hindi ho, wala pa ho yan Tay. Maliit na bagay. Ang gusto kong maitulong sa inyo, yun talagang magiging masaya ho kayo talaga. Dito na masaya na ako dito. Hindi po yung talagang tunay na kaligayahan na kasama yung pamilya nyo. Oo, sana masakit yung ginawa. Balang araw siguro baka mapunta na ako sa kanila. Na pagpunta mo dito, madala mo ko doon. Hindi na ako nakalakad eh. Hindi na ako Tay kasi hindi na ako, pakikamaman ako. Hindi ako na makalakad. Paano ako makakapunta na doon? Hindi na. Gusto nyo dalhin ko po kayo ngayon? Huwag sana yun, hindi muna. Medyo mainit pa sa baw eh. 2 years na Tay, 2 years na, 2 taon na. Minsan nagsasalita din ng hindi pangit na. Sige po. Okay, ito tulong po nito, marami po sa kapatid. Hindi po Tay, maliit na bagay. Maliit na bagay po, malaki po ito. Ngayon lang ako binigyan ng ganito kalaking pera. Maraming tao po sa Gapan. Bigyan sa kasanda na dito totoo sa habig po. Tay, paano po? Yung mission namin isa naghihintay po, ano? Oo. Po, Tay, ingat po kayo. Marami pong tulong kung baligyan niyo sa akin. Marami pong salamat. Welcome, Tay. Pagpapaya ka ng Panginoon sa Kristo, kawa po kayo. Po, kayo din, Tay. Ingat po, ha? Po. Maraming salamat po. Sige, Tay, ingat. Babalik po kami agad. Para maibigay ho natin yung tunay na kasiyahan, kaligayahan po na mararamdaman po nyo, no? Sige Tay, bye. Bagay po kayo, nagaling ko yung pakapari. Po. Tay, ingat po. Pakapari mo. Hindi po. Sige Tay, ingat. Ganyan yung anak ko magsalita ay para pilmis eh. Po. Sige Tay, bye. Ingat po.
Hindi po. Nadaanan ko kasi yung papa niya po siya. Oo. Nadaanan ko siya. Ano pong nangyari, ate? Ba't nandun si papa Kaya siya niya? may gusto din. Matigas ang ulo niya. Matigas ang ulo niya. Ayaw niya umalis doon. Opo. Eh wala naman din ako mapaglagyan sa kanya. Mahirap na salitaan, mahirap sabihan. Kaya pinaliliguan ko nga lang ayaw. Kaya umalis. May ano po ba siya? May nagawa po ba siya na parang sobrang bigat sa inyo? Ganun. Hindi naman mabigat. Kaya lang siya lang talaga yung may gusto rin. Ayaw niya umalis doon. Ayaw niya. Matigas ang ulo niya. Ayaw niya umalis. Okay. Saan po si nanay? Hindi matagal na silang hiwalay. 10 taon ako. Siguro meron ng 30 taon na higit. 38 taon na siyang hiwalay. Opo. Malilit pa kami. Magkahiwalay sila. Bali, 5 daw po kayong anak niya. Oo, 5 kami. Pinabayaan naman niya. Kaya pala. Totoo naman, pabayaan naman talaga sa mga anak. Hindi talaga nag-intindig nagbuhay ng mga anak. Dito siya nakatira sa akin. Sinisilap naman namin. Kaya lang siyempre, obligado mong ayaw. Ayaw umalis. Ayaw maligo. Ayaw makasikaso ng sarili. Gusto kumakain mo. Ano mo ba sinasabi? Meron daw po siyang anak nga po, tapos kaya ayaw niya hong parang tumira sa pamilya niya kasi parang minumura-mura siya, parang inaano po. Ganun mo ba? Pinasasama pa niya yung mga... Ako lang nga lang nag-aasikaso sa kanya. Pinasasama pala kami. Sa totoo lang ko kasi, siya naman, nandini sa amin. Yun lang ang naging problema namin, paliligo siya. Ayaw maligo. Ayaw makasikaso ng sarili. Pinapadala ko ng pagkain doon. Kahit nandito ko, pinapadala ng pagkain para lang matigas ang ulo. Ayaw makasikaso ng sarili. Pero yung pagiging ama po niya sa inyo, hindi ho nagampanan. Hindi talaga, maliliit pa kami. Pero yung mga ibang anak po niya, ganun din po yung ano nila. Kayo po yung sinasabi siguro nagdadala ng pagkain doon. Nagkakasakit din ako, wala rin akong hanap yun. Pero pagka tinatanong ko siya, siguro may mga nagawa po kayo hindi maganda. Hindi inaano niya, iniiba niya yung usapin. Kaya pala... Hindi po nagpa-aral ng anak yun. Hindi po nagbuhay ng mga anak. Hindi po niya kami pinag-aaral. Hindi niya kami sinunod. Pinabayaan niya yun. Yung nagkasikaso niya sa amin, nanay ko lang. Kaya mahirap na mahirap yung buhay niya. Hindi na po kami binigyan ng pagkakataon na pinabayaan talaga kami. Kaya pinabayaan niya. Kaya yung mga kapatid ko, anong gusto mo? Bigay patay na nga po ang sorry po. Sabi nga po niya, yun daw po yung parang masyado siyang, parang yung ano ko lang po, basa ko sa kanya, yun yung parang binigay niya po lahat sa kanya. Kaya nung nawala siya, yung panganay po niya parang naano po siya. Masyado po niyang ikinalungkot. Nakano lang po siya, parang isang upuan na ano. Pinauwi ko na po dito yung ayaw. Kasi paliliguin ko siya. Ayaw ko kasi parang hindi ko naligo. Malis po yung dito. Baka nahiya lang po siya. Hindi. Paliliguin ko siya. Ayaw. Yung dahil ako dati kami nagkasunod, paliliguin ko siya. Pagka dito siya sa akin, ang aaway naman ang aaway yung anit eh. Sabihin ko, awayin ako, away, hindi siya. Hindi rin siya tatagal sa akin. Sabi ko, talagang sa kanya na nakaputot siya. Si nanay po, pwede siya makausap? Galit siya. Hindi po, sa akin po. Gusto ko lang siyang... Pwede po i-try? Mga ano oras po dating niya? Hapon? Hindi po, okay lang. Tanggapin ko po.
Para mapaunawa po. Hapon. At least naiya lang si ate. Pero nandun yung sakit. Hindi natin May hiran po. Ilang Hello tanghali po. po. Ay, Nandun yung umaga pala. sobrang sakit, yung bigat nung nararamdaman na. Kaya Tuesday. wala tayong pwedeng doon. No comment po ako doon. Hello. Tao po. Nay, pwede po lumapit, Nay. Baka kayo po yung nahanap po namin, yung asawa po ni tatay, yung nandun sa gilid. Kayo po yung asawa niya. Kumusta na bakit? Bakit? Ano ba na ganyan ngayon? Nakita ko nga po. Baka pwede po kayong makausap ng mga... Hindi na, yung anak na lang niya mamaya, papupuntahin ko doon sa kanya. Hindi kasi kami nagkukanon eh. Hindi na kami nag-uusap pag mula na kahiwalay kami. Sabi kasi siyang malupit eh. Kahiwalay kami eh. Pa? Sabi siyang malupit. Lahat ng taong makita ka mag-uusap kong lalaki, pinagbibintangan ako. Sinasaktan ako, kaya nagkahiwalay kami niyan. Kaya sasabihin ko mamaya sa anak niya, doon sa yung anak niya nagpupunta ng pagkain sa kanya doon eh. Po. Ba't ano ba nalagay niya? Baka masyadong hirap po yung kalagayan niya. Yan eh, kinukuha ng mga anak, inuuwi rin sa amin doon, ayaw niya sumama. Kinukuha rin siya ng kapatid niya, ayaw rin niya sumama rin sa mga kapatid niya. Kapatid niyang mayaman nandun sa Nieves eh. Isadong kwan yun. Parang yung anak nandun sa San Vicente. Opo. Yung pangalawa sa panganay, yung panganay namin, namatay na eh. Opo. So, hindi ho siya naging mabuting asawa? Hindi siya matino. Pinakakain ko na siya ako, naghahanap buhay. Sa bahay na lang siya. Pagdating ng hapon, ginabutan ako ng gabi sa lansangan. Halimbawa, nabutan ako ng alas 7, alas 8 ng gabi. Minsan kasi hinihintay ko sila. Pag dumarating ako sa bahay, aamin ako mula pa hanggang ulo. Sabihin, nalalaki raw ako. Ito ba tsura ko na ito? Gagawa ko pa yung ganon. Siya na nga yung pakainin ko. Hindi na ako nakatiis ako na. Yung bukol ko rin sa ulo ko, yung ginawa niya sa akin, inutog niya ako inutog sa kanto ng pinto namin, gano'n nung araw nagkasama kami. Kaya hindi ko na matiis. Hindi ako na iniwanak na. Nung nagkahiwalay kami niyan, noong taon 1985. 1985. Hindi na ako nagkan sa kanya, iniwanan ko ng, talagang pinangatawanan ko na malupit siya. Sa mga anak po niyo, talagang, kumusta po siya bilang... Kinukuha siya ng mga pinakakain siya ng anak ng isa, yung panganay, yung pangalawa sa panganay, yung babae. Hindi po nung malakas siya, Nung malakas siya, wala siyang binubuhay kundi sarili niya, ibang tao ang pinakakain niya. Wala siyang pakialam sa mga anak niya, nung malakas pa siyang kalakasan ng kita niya. Sa totoo po yung sinasabi ng anak niyo. Nakausap ko na po yung anak niyo eh. Babae? Opo. Puti. Opo. Malupit siya. Hindi ako. Nung maliit yung bunso ko noon, nagalit siya sa akin pagka iwanan ko. Naghahanap buhay nga ako. Wala nga siyang tatrabaho nga siya. Hindi naman niya kami sinusuportahan sa pagkain. Paano ang gagawin ko? Ilan yung anak ko noon? 5. Alam nga naman, hihintayin ko kung kakain yung mga anak ko sa loob ng isang araw. 2 beses lang, nilugaw pa. Masyado siyang malipit yung mga anak niya. Yung mga anak niya, sa halip na pag-aralin niya, ayaw niyang pag-aralin. Pinamamalita niya sa mga tao na yung daw mga anak niya nagtapos ng pag-aaral. Ni isa rin sa mga anak namin, wala siyang napagtapos kahit grade 1. Puro ako ang nag-aano sa kanila. Eh kung mga nagkasakit pa ako nung araw, kung hindi rin doon sa nanay niya, di baka matagal na rin akong patay. May bisyo po si tatay? Ang bisyo niya kumain, magpakain ng mga ibang tao. Yung mga anak niya, wala siyang pakialam. Bakit po kaya gano'n? Mas gusto niyang ano yun yung... Pagka may nakausap yung ibang tao, sasabihin niya, ay, yun ay kang asawa mo, may kausap ay kang lalaki, kalunya niya kayong gano'n, ay kang gano'n eh. Pagdating doon sa bahay, hindi pa ako pumapanik doon sa lalo ng bahay namin, sinasapok na ako. Kahit sa kalsadang ganyan, pag nakita akong may kausap na tao, halimbawa, magtatanong lang. Gaano po kayo katagal nagtiis, Nay? 12 taon. 12 taon? Oo. 12 taon ako nagtiis. Dahil nung magkahiwalay kami ng 12 anyos pa rin yung anak kong panganay. 1985, nang nagkahiwalay kami niyan, bumagyo ng super bagyong Kading. Saka gustuhan ko pa rin mabuo yung buhay namin. Pinabibili ko siya ng 4 na haligi dahil tatrabaho siya kay Eros nung kay Elmong. Doon sa lumber, doon sa may Bukana. Opo.
Bumili ka ako ng 4 na haligi, patatayo ko uli yung bahay, may naiipon ka ako kung konting pera doon sa mga kumari ko. Ang isinagot niya sa akin, kaharap yung kumpare namin, bahala na kayo sa buhay ninyo, bahala na ako sa sarili ko, kanya-kanya na tayo. Sabi niya sa amin ganun, iiyak ako. Ganun ba? Sige, go. Tandaan mo ka ako, kahit sinong Poncio Pilato, ang kunin mo para maging padrino, para bumalik sa akin. Mapapahiya ka ako. Sabi ko sa kanya ganun. Ang kinuha niyang padrino, yung kumpare namin dalawa, yung ninong namin sa kasal, yung ninang namin sa kasal. Hindi. Pinangatawan ko na. Mas mainam pa huka ako ninong, sabihin niya sa akin, magpakamatay ako, oramis, masusundin ko kayo. Pero rin huka ako makisama uli dyan. Ayoko na huka ako ninong. Kumbaga sa kulungan, nakalaya na ako, papasok na naman hubak ako. Ayoko na huka ako. Kaya mo ba? Ganun din huka ako. Ako rin ang nagpapakain. So kahit po pala kayo, pinagmalupitan po kayo? Pinagmalupitan niya ako. Gusto niya, gusto niya pagka yung kapatid niyang isang namatay din, ganun din ang ginawa sa akin. Pero walang katotohanan yung... Wala. Yung katotohanan ng lalalaki, gano'n? Wala. Mamatay man ako ngayon sa natatayuan ko. Dahil kung ako'y manlalalaki, sa tagal ng panahong hiwalay namin, labis-labis na. Ayan, yung mga anak ko buhay hanggang ngayon. Tanungin mo ko yung mga anak ko, may ginawa akong kawalanghyan. Nagsasawa na rin yung anak niya. Pinauuwi siya rin sa bahay dun. Ayaw niya. Kinukuha rin siya nung kapatid niya. Kaso sabi po niya, paano daw siya uuwi kung minumura-mura po siya ng mga anak? Kasi nga, hindi siya nga marunong makikwento sa mga anak niya Kung pagsalita siya rin sa mga anak niya, parang hayop Kaya yung mga anak niya, kumbaga sa kontra, kabalan na rin sa pag-aasikaso sa kanya. Yun lang namang anak kong pangalawa sa panganay na nagkukuman sa kanya. Yung 4, yung 3, hindi. Lalo na yung anak kong namatay. Hindi siya nilingap nung nandoon siya pagka may trabaho hindi pa nagkakasakit binibigyan siya ng pera, binibigyan siya ng pagkain, dinadala siya ng pagkain ng asawa. Pero nung nagsama kayo, Nay, unang 2 taon, 5 taon, masaya naman po kayo. Saan nyo nakita yung problema, Nay? Bakit po kayo nagsimula? Kaya nga kami nagkaano nun dahil nga doon sa mga salita ng mga kakuanan niya, yung kapatid niya. Yun nga, kamukha magkausap tayong ganun. Halimbawa, nagdaan yung kapatid niya, nakita niyang may kausap akong ganyan. Sasabihin, magsusumbong doon sa kapatid. Doon nga, magsusumbong nga. Na lalaki niyo. Ayun, kang asawa mo kung sino-sino kang lalaki. Yung... Tamang po siya, tamang hinala siya. Tamang duda, yung mga amain to. Ala siyang iniintindi kundi yung sarili niya. Pagkain sa pagkain. Pag may kasama, nakita siyang kakilala ng kon, sige, bili ng pagkain, binibigyan ng pera, binibigyan ng kung ano-ano. Pero sa pamilya niya, wala po. Ipit ang pera sa kanya. Wala siyang pakialam kung magugutom. Yung anak kong 2 nun. 3 yung anak ko, may sakit na sabay-sabay yun. Kung hindi ito, yung nanay nito, baka namatay nun, pa yung mga anak ko. Ako yung, sawan-sawa na ako sa kan. Kinukuha nga ako ng mga kapatid ko sa amin sa Quezon. Ayoko. Tsaka sabi ko nga sa mga anak ko, tandaan nyo ka ako, kapag ako'y nanlalaki ni anino ko, hindi nyo makikita dito. Sabi ko sa kanilang gano'n, hindi ka ako gano'ng katapang ang hiya ko para manlalalaki ako, pakikita ko pa sa inyo, hindi ko kayang gawin yun. Sabi ko gano'n sa kanila. Uuwi na lang ako sa sarili kong bayan. Yung tinakasan ko dun sa amin sa Quezon, nung nalamang hiwalay ako sa tatay ng mga anak ko, gusto sumama ka, magsama kami. Ay, hindi, kako. Nay, para kayong maiiyak. Bakit po? Naaalala ko nga yung hirap na inaabot ko sa kanya ng araw So talagang... Ayoko na sanang maalala pa So pinahirapan talaga Talagang pinahirapan niya ako. Yung bukol ko sa ulo, pag kumikirot lang, nawawalan ako ng paningin. Hindi niyo pa napacheck up, Nay? Sabi nga nung doktor, baka raw nagkaroon ng sa loob ng malapit sa utak. Kaya pagka kumikirot ito, kuminsan namamanhid, yung kalahati. Pero tinitiis ko. Yun yung huli po na talagang iniwala niya na. Yun ang huling-huli namin pag-aaway nung kaya pinanindigan ko na nga sa sarili ko na ayoko na. Tama naman po yun kasi kung magsasama kami ng matagal, baka mapatay lang niya ako. Alin sa amin 2 ang mapatay ko. Kasi initsa ko na sa hagdanan ng bahay namin nung araw. Yun, nakala ko, napatay ko Sa galit ko. Paano dumating yung galing ng kursilyo yan? Paglabas ng kursilyo, kinabukasan ng maga, nagsimba siya. Punta naman ako ng palengke. Nung dumating ako, yung anak kong panganay, maliit pa yung anak kong panganay nun. Siguro mga 8 taon pa lang. Nakaupo doon sa may pintuan namin ganun. Namimilipit sa sakit ng unang tiyan. Sinimuraan niya.
Eh, paano ko, namumutla. Eh, nakaupo siya sa ganun ng pintuan. Nahawakan ko sa ganer eh. Tsaka yung damit na ganun, initsa ko ganun doon sa hagdanan. Nang hiyaw nung kapatid, ganun na lang. Papatay nung pala yung kapatid ko, kang ganun. Eh, papatay naman niya ako yung anak ko eh. Sabi ko sa kanya, ganun niya. Kaya mo nung pinanindigan ko na sarili ko, sabi ko hanggat kaya ko, titiisin ko. Pagka hindi ko na kaya, pasensyahan kami. Paano po yung plano nyo sa asawa nyo? Eh wala na akong planong kanyan, yung mga anak na lang na bahala Wala na sa talaga, kanya. ho. Talagang pinanindigan ko niya. Ano kayang magandang gawin namin, Nay, sa asawa nyo? Eh, ang kausapin mo yung anak. Yung pong anak. Oo, yung mga anak ang kausapin mo. Mm. Tanungin mo ko, mamayang hapon, pag uwi ko dun sa amin, patatawag yung anak na bunso. Hindi na ho siya, hindi na siya makalakad. Paano nga makakalakad yun? Naknakad nga nung tamad. Gusto nakaupo lang nung nakaupo, ayaw nga lumakad. Sobra ng katamaran, inaasa na lang yung sarili niya sa mga anak. Sabi ko nga rin sa mga anak ako, tinan mo nga ako yung nakikita mo ako. May mga pilay dyan, may mga kung kako nakasaklay, namumulot ng basura, naglalakad, naghahanap ng ikabubuhay. Yung tatay niyo, kinusinti niyo ako sa katarantaduhan sa katawan. Pinangatawanan ko na talaga hindi ko kayang kanin. Ngayon, kung gusto niyo ako, ampunin niyo. Hindi ko kayo pakikialaman. Anak ng ama niyo yun. Pero ako hindi na. Labas na ako ng todo yan. Hindi ko kaya. Kasal po kayo ni tatay? Oo. Kasal po kayo, no? Santa Mission. Yung kasal na libre. Sa kanila yung papel ng kasal namin. Saan akong isa namin. Kasal kami. Kung kailan nga kami nakasal, tsaka nagkalintik-lintik ang pagsasama namin. Siya ang gumawa lahat ng kalokohan, hindi ako. Sa kanyang lahat. Pero sinubukan yung inunawa siya, ipaliwanag lahat na... ng panguunawa. Sabi ko na nga sa'yo Lahat to. Sinasabi ko na nga sa'yo, simulat sa pool na kahit na anong gawin niya sa akin, kahit nasasaktan ako ng kwan, tinitiis ko dahil nga doon sa mga anak namin. Lahat ng pangunawa, ginawa ko alang-alang sa mga anak ko. Sa mga anak po, no? Sa kagustuhan ko mabuo yung pamilya namin. Siya na rin ang gumawa na kasi sisira ng buhay namin, hindi na ako. Sinubukan ko siya doon sa bahay nga eh. Doon na siya nagbitaw ng salitang hindi na kaya ng sikmura akong sabihin. Okay. Alam niyo po ba kung nasan po yung mga kapatid niya? Yung isang kapatid niya nasa Nieves. Pero alam po ng kapatid niya na ganun po matagal nang hiwalay. Alam ng mga kapatid niya, matagal na kaming hiwalay. Pero alam po nila na nandun po siya? Oo. Si tatay talaga. Nasa kanya ang diferensya, ate, wala sa akin. Apo, Nay. Naintindihan ko na po, Nay. Lahat ng pangunawag ginawa ko sa kanya. Kasi dapat kayo yung yung lalaki dapat yung mas umiintindi yung... Sabi sa'yo, nagtatrabaho siya. Bibigyan ako halagang 20 pesos. Hahanapin pa yung sukli nun. Bibili ka ng kalahating kilong bigas. Yung kalahating kilong bigas niya, gusto niya maghapon namin kakainin. Ang ginagawa ko yung kalahati, hahatiin ko yun, ilulugaw ko yun hanggang tanghaling kinakain ng mga anak. Kaya ang ginawa ko, bahala na ako. Bumalik ako rin sa lola ni Rick. Sige, Nay. Naintindihan ko yung ano nyo. Anuhin mo na, ginagawa ko rin. Opo, naintindihan ko yung ano nyo, Nay. Sabihin nyo na lang sa kanila, pagka nakausap mo yung anak na isa, pakuha mo ano sa kanya. Ayaw rin kunin ng mga anak. Pasensya na kayo, Nay. Siya, ayaw eh. Sorry po sa mga nangyari sa inyo, Nay. Okay lang sa akin. Para malaman ng tao, baka akala ng mga tao eh. Yung binubuk. Sinasabi nga nyo sa mga tao rin sa plaza, no, nahuli ko yan eh. Umaga. Ay, yun na ikaw mga anak ko, tapos eka ng high school, may teacher eka akong anak, meron pa eka akong anak na sundalo. Huy, matandang sinungaling, sabi ko. Eh, baka akala ka ako ng tao eh. Kung gaano siya katinong tao, huwag ka ako nasasalta ng ganyan, nakakaka ako ng sinungaling. May anak daw siyang teacher, may anak daw siyang sundalo. Ni grade 1 ka, wala kang napagtapos, ano sasabihin ka akong teacher? Nakakaka ako ng sinungaling. Po. Pero Nay, yung ano po ha, maganda habang tumatagal yung galit dun sa puso, tinatanggal na natin para... Inuumpisahan ko na nga sanang magkon eh, kaya lang pagka merong gano'n na naalala ko, hindi ko mawala sa isip ko yung gano'n. Pero yung parang galit, kasi alam ko yun, yung sobrang galit, tinatanggal nyo na ho yun? Inalis ko na nga yung galit sa kanya at baka nga kakulang makita na lang ng mga anak ay naninigas. Okay. Mas okay po yun. Paano makakasakit ng gano'n? Ayaw gumalaw. Kung saan nakaupo, ando na lang. Parang inasa po niya yung buhay niya sa inyo na. Sabi na inasa rin sa mga anak yung buhay niya. Mga anak. So, paano Nay? Thank you sa at least na malinaw na po sa akin. Malaman niyo, baka akala ng mga tao ako may diferensya. Thank you, Nay, sa Thank you po sa Thank you po sa oras. Kunin ka na po to, no? Ingat po kayo, Nay.
Paano gagawin natin kay Tatay Katekram?